Okay, bayang kumahal na Pilipinas, magandang araw po sa inyong lahat at narito po ang ating programa in my popular program, Mr. Love. From Love Notes on the Air to Mr. Love. This is your program host and blogger, Brother Mario, Mr. Love Bangasan. Okay po, so labangan po natin. Palakpakan naman dyan. Ayun, nasa labas ang palakpakan. Thank you very much po. Maraming salamat. At tayo po ay galing po sa labas. Dati po ay mainit na panahon at mainit na issues. Pero ngayon po, medyo makulimlim, malamig. Ay, kay sarap po matulog. Nakakaantok, lalo na kapag busog. Okay, so tayo po ay magsisimula at dati po yung ating mga programa po nakaraan ay medyo naunsyami at nagkaroon ng mga technical konting bagay pero talagang wala tayong magawa. Pero ngayon po ay nagbabalik at maganda po ang ating mga content ngayon. At ito po ang ating 149 edition ni Brother Mario, Mr. Love Bangasan. Okay ka po, yung mga nakarapong panahon ay talagang parang hinaharang na tayo ng mga hindi lang senior citizen pati elders kasi gusto magpa-picture. Ako raw, si Dr. Love, hindi po si Dr. Love. Si Dr. Love po, yun yung nasa radyo po. Tayo po si Mr. Love sa live stream, sa TV channel, sa YouTube and FB, buong bansa po, buong Pilipinas. No? Hindi po tayo nagyayabang. Sinasabi lang po natin yung totoo. Dahil po ang ating programa po ay Totohanan Bulgaran. Ayan. So, pero iba po ito, no? Hindi ito yung bulgar na nakakasira, no? Yung mga tama, yung parang mga mali, na akala ay mali talaga, na itatama rin, di ba? Yun ang ating mga no? Pero yung tama, yung gumagawa ng tama, of course, siyempre pupurihin po natin. Kasi yung puro mali na lang binibigyan ng sa mga natin sa mga programa, di ba? So, panay bati ko saan. Purihin naman natin yung mga gumagawa ng tama. At lalo na yung mga sambayanan na pumipili ng mga karapat-dapat na maglingkod sa ating barangay, sa ating bayan. Okay, so before that, so hayaan nyo muna po akong bumati sa ating programa. Wala po tayo dito, kundi itong sa mga ating mga minamahal na namamahal sa management, ng ating pong Big Boss Chairman, Attorney Winfred Elizalde. Okay po, ayan, si Madam Tita Mel Elizalde, yun, medyo busy sa mga commitment niya pa sa labas. Mamaya, nandyan na. At nandyan na rin yung merienda hinahanda ni Tito Hill. Okay, yung kanilang long-time business partner, insurance expert, na talagang napakabait, Don Tito Hill Diala. And then, ang ating paborito na makita talagang mabait, mabait. Yung sobrang gwapo, baka may mga fans na to sa labas, alam ko Si Sir Manuel, fans nito Ang ating pong pinagmamalaki na program director, executive assistant to our CEO, Sir Precious Kuya Chot Velasquez. Of course, narin po yung ating kaibigan na nagpo-programa rito, wala lang ngayon. Yan po si Wonder Boy, Ray Buendia. Okay? So ito maganda, no? Of course, at nakakasama po natin sa ating programa bilang isa na rin po sa co-operator sa ating technical group, ating masipag na kasama po, binabati natin yung kanyang mahal na si Ma'am Chodora. Yun, Ma'am Chodora, kamusta po kayo dyan? Shout out to Ma'am Chodora Bilyato, okay? So, of course, si Miss G, yan. Si Miss G na kilala po sa halos buong Caloocan, hanggang Quezon City, hanggang dito sa Manila. Si Miss G, wala pong iba kundi si Ma'am Grace Bilyato. Okay, shout out po to Ma'am Grace Bilyato. Ako, alam niyo ba, bayan, napakababait na itong ating mga kasama. And of course, babatiin natin dyan yung mga, of course, yung greetings sa mga nanalo no, nakaraang BSKE election, Barangay sa Sangguniang Kabataan election. Okay, so dapat batiin natin. Yan yung mga manunungkulan this coming December 1, 2023 hanggang 2025 po. 2 years po yata yung bagong ngayon sa election na provision. No? Then 25 election na naman po, barangay, mga mayor, mga congressman, mga governors, and congressman 12 senators, no? Midterm election ng 12 senators. Okay. So now, batiin natin, okay, sa lahat ng mga nanalong kandidato, pinupuri po namin kayo, buhay buwis, talaga nangampanya,
inaalay ang sarili para lamang makapaglingkod sa ating barangay, no? Yung mga SK dyan at mga chairman kagawad, ilan man po, yung mga nanalo, ating pupurin. Yung mga natalo naman po, good luck po next time, di ba? Ganun lamang po yan. So, wala na mga protestahan, awayan, barilan. Naku po, part talaga ng eleksyon yan. Pag natalo, talo. Pag nanalo, kampi-kampi na uli. Sana, ganun ang ni Mr. Love. Kampi-kampi na uli. Tama na yung pass is pass. Di ba? Sabi nga ni Sir Bobby, no? Pass is pass. Okay. So, kampihan na para po sa barangay yan, ano? Makiisa tayo sa mga nanalo. Of course, ang una sa pangunahin na ating binabati po rito, yan. Nandiyan po. Bati natin, no? Si number 7, no? Kahit number 7, kahit number 7 ka, magaling ka sa konseho, no? Number 5. Number 5 pala, si Ma'am Maria Maan. Number 1, top 1. Top 1 pala, no? Sabi natin mga technical head, ano? Si Madam Kagawad Maria Maan Berna Bohol Tan, no? Kagawad Maria Maan Berna Bohol Tan of Barangay Basok, Kaburgayan, Biliran. Yan, sa Biliran po yan. Hello, Kagawad Maan, ano? Musta po at patnubayan kayo nawa na ating mahal na Panginoon Diyos sa inyong panunungkulan bilang kagawad po na top notcher. Okay, yan. Kagawad Maria Maan Berna Bohol Tan. Kumusta po kayo? At papasyal po kami dyan sa Biliran. Huwag po kayong magalala, no? Okay, at narin pa rin po ang ating nanalo, pinalad na barangay captain, Ondo Jesus Masibag ng Pawikan, Leyte. Yan, Kapitan, ano? Kapitan Ondo Jesus Masibag. Kumusta kayo dyan, ano? Bilang kapitan ako, nakasalalay po sa inyo ang kapalaran, ang ika-develop ng inyong barangay at para po maging maayos ang inyong pamumuno at sa susunod, kayo pa rin po nandyan. At papasyal po kami dyan, ang management staff ng Elizalde Broadcasting Company. Okay, ito po, sa Barangay 160 Libis, Baysa, Caloocan City. Yan. Ito po yung nag-number 1 po dito, si Sir Kagawad Nino Elcana. Hello, Kagawad Nino Elcana, no? Mabuhay po kayo, sir. Ako, ang gwapo pala ni sir, no? Gwapo at mabuting puso. Yan, Sir Nino talaga, no? May mabuting puso pag mahal Nino talaga Yun, talaga, mahal ka ng mga kabarangay mo talaga. Kagawad Nino, saludo po kami, no? Kagawad Nino Elcana, number 1. Okay. Number 2, si Kagawad Gilbert Ando. Yan, mga natin, no? Kagawad Gilbert. Yung picture ni Kagawad Gilbert. Hello, Kagawad Gilbert. Gusto makita ka, buong Pilipinas, buong mundo, no? Hindi lang to sa Libis Bay sa Caloocan City, no? Asa na? Si Kagawad. Yan, Kagawad Gilbert. Gilbert L. Ando. Yan. Yan, Kagawad Gilbert Ando. No? Sabi nga ng asing kasama rito, mamaya, yung nagpabati dito, talagang napakabuti po ng inyong kalooban. So, maraming salamat at susubaybay po namin at kung ano po may tutulong ng aming broadcasting company, ay susuporta po kami sa inyo pang magagandang mga programa sa mga darating na panahon. Po, no? Kagawad Gilbert Ando, we salute you. Of course, ang ating pong paborito na nasusubaybay natin sa ganda talaga ng kampanyan to, Independiente po, nanalo, no? Independent, nanalo, bata pa po ito at guwapings din, ano? Ito kasama yata sa mga guwapings din, kaga ni James Moreno, no? Dapat to, artista na lang, wag lang kagawad, Pero, Sir BJ Ando, nasubaybayan po namin kayo at magaling po talaga kayo. Nakikita po namin talaga nagmamano kayo sa mga elders, sa mga senior, yung mga kabataan, mga dalaga, mga kababaihan, kalalakihan, talagang hakot-hakot yun sumusunod sa inyo, yung mga e-bike no? Yung mga bike na magaganda, no? Sir BJ Ando, Kagawad BJ Ando, no? Kahit independiente, panalo, ang galing. We salute you all, no? Ito po ay ang pagbati po ay nagmumula po sa buong pamunuan ng Elizalde Broadcasting Company. Pamuno po ni Attorney Wilfred Elizalde and Ma'am Mel Elizalde. And of course, si Sir Frisius Kuya Chot Velasquez at ang talagang nagsipag, talagang tumulong at dito po talagang sumusuporta si Miss G or Ma'am Grace Billato. Okay po, no? Okay, palakpakan po natin yan. Pinapalakpakan yan. Okay. So, okay na.
Mamaya baka mabati pa uli kayo. Pangalawang ulit, di may pamasko na kami. Okay, so may mga kaibigan din po tayo nanalo at pinababati rin po sa atin ang naging presidente po ng kapihan sa barangay, si Kagawad Armando Amparo, no? Presidente po ng kapihan sa barangay at yung nga po, nag-resign sa trabaho sa Pasig City Hall para makapag lingkod sa barangay. So, Kagawad Armando Amparo. Ganun po si Kagawad Grace Santa Ana, no? Napakabunto sa kanyang re-election. Si Kagawad Grace Santa Ana sa Barangay Rosario, no? At napakasipag talagang yung kanyang pinagsipagan ang resulta, siya pa rin talagang dinala, no? Bilang Kagawad muli. Kagawad Grace Santa Ana, Barangay Rosario. Kagawad Boyet Gruta, yan. Apo ko na to. Apo Kagawad Boyet Gruta. Hindi pala, anak-anakan pala. Kagawad Boyet Gruta, no? Galingan mo. Alam namin na marami ka pang, dahil sa katalinuhan mo ay marami kang magagawa sa barangay. At maging fair ka sa lahat, walang palakasan, okay? So, we salute you, no? Kagawad Boyet Gruta. Kagawad Jake, yan, si Kagawad Jake. Ang pag-asa ng LGBTQBT, yan. Pero para sa lahat, Kagawad Jake, galingan mo, ang paglilingkod ay walang pili-pili, no? Para sa lahat. Okay, ng barangay ng St. Michael's, Kagawad Jake. Kapitan ng Barangay Santa Cruz, Renz Andaya, yan. Bata pa, masipag naman, ano? I hope na maging patas ka, Kapitan Renz Andaya, at itaguyod mo ang Barangay Santa Cruz na umangat naman out of 30 barangay sa Pasig. So, we salute you, Kapitan Renz Andaya. Binabati rin po natin si Kagawad Joven Caruncho, yan. Talagang nakuha mo na, no? Kagawad Joven, dati talagang hindi pa ukol eh. Ngayon, ikaw na, no? Ikaw na nga, Kagawad Joven Carunjo. Okay? So, marami pa tayong babatiin, ano? Kasi, babatiin natin bago yung ating programa dyan sa Citizens Ayuda Pamasko. Kagawad Kapitan Robin Salandanan, yan. Talagang, institusyon na yung, tinalo nito. Hindi ko na babanggitin. Pero siya ngayon ang bagong kapitan ng pinagbuhatan Pasig na talagang malaking barangay. Pinakamalaking barangay yata ngayon na sa voting population. Kapitan Robin Salandanan, mabuhay po kayo. We salute you. Kapitan Manny Alba, naku po, institusyon din, haligi rin ang pinagwagian nito, no? Si Kapitan Manny Alba, best friend din natin to Kaya ito, napakabait naman to. Kaya bigyan natin pagkakataon yung mga bago. Kapitan Robin Salandanan, Kapitan Manny Alba, Kapitan Renz Andaya. Yan, meron pa. No, Kapitan Rigor Enriquez, talagang champion. Laging nananalo. Last term yata to, pangatlong terms. Kapitan Rigor Enriquez, Kapitan Manny Alba of San Miguel, Kapitan Rigor Enriquez of San Nicolas, Barangay San Nicolas. Yes sir, Kapitan Rigor, my friend. Kapitan Kin Cruz. Ito po ay konsel na po ng bayan ng lungsod ng Pasig. Napakalaki ng lungsod ng Pasig. Pero nag-resign at tumakbong kapitan nga ng Barangay Manggahan. Ayun, wagi pa rin. Talagang magaling. No? Kapitan Queen Cruz. And of course, isa pa natin kaibigan na Kapitan Eli de la Cruz ng Barangay Rosario. Talagang napakagagaling nito. Talagang karapat dapat kayo dyan bilang mamuno sa barangay. Okay. So, meron pa, no? Special na pagbati. Kagawad Melissa Melay Lakaran of Bohol. Ito, taga Bohol. Taga Bohol talaga, no? Kasi kanina, ang pinido, si Kagawad Mariamaan Berna Bohol Tang. Kala ko, Bohol siya, pala Bohol ang pinido. Ang galing, ano? So, ito, taga Bohol talaga, sa Kagawad Melissa Melay Lakaran Bohol. Mamaya, usap po tayo. Mamayang gabi. Okay, special na pagbati. I-salute you, Kagawad Melay, ang tawag. Panalong panalo. Okay, pagbutiin mo ang panunungkulan at tutulong po kami sa pagulad ng inyong nasasakupan. Congratulations to all sa mga nabati natin sa ating programa, mga nagwagi sa nakaraang BSKE election, sa mga Ando family, Maria Maan, Elcana family, no? So, yan, at sa kay Kapitan Jesus Masibag family. Celebration na kayo dyan at dapat nagpasalamat po kayo, no, sa ating buong barangay. Okay, yan.
So, pero bigyan natin muna itong ating ayuda for more sa ating mga senior citizens, ano? At ito ay kinakasabikan. Okay po. Ano ba ang latest? Ang latest po, no? Pag-usapan natin. Ang latest po ngayon ay batas para po sa senior citizens na ayuda, yung Universal Social Pension. Okay po. Ito po sa kaibigan nating Congressman Rodolfo Ordonez sa Kongreso po, pasado na po itong Universal Social Pension. Ang ibig sabihin po, makakatanggap, pag pumasa po sa Senado at naisabatas na, naging bill na, naging Republic Act na, so makakatanggap ang mga senior citizen from 60 years old hanggang pataas ng 1,000 per month or 12,000 kada taon po. Maliwanag po yan. Kaya inabang kasi talagang bumaba na yung value ng 500 eh. Pag natanggap po ng senior citizen, 3 months, 1,500, hindi pa makabili ng isang kabang bigas yan. So, isang manok, isang kilong baboy, isang kilong baka, gulay, asukal, bigas, hindi na ho gamot pa. Eh di si Lola Lolo, hindi na makapasyal sa mall. Naku naman, huwag na kayo pumunta sa mall, Lolo Lola. Ang pera para po pang-ayuda, gamitin nyo. Panggamot, pangkain, no? Eh kaso talagang, kaya saludo po tayo sa mga congressmen na nag-sponsor ng Universal Social Pension, ano? Maging pag napasado sa Senado at nayakyat na pirma nating mahal na Pangulo ay magiging batas na po yan at sana po makahabol 1K per month, 12,000 a year para po sa ating mga senior citizen age 60 years old pataas po, no? Walang mayaman o mahirap, wala nang maraming requirements. Ayan, makakatanggap po tayo. Ako kasama na pala, ano na ako eh, senior na rin po ako eh. Pero wala akong junior Pero 63 na tayo. Inaamin natin totoo. Pero sabi rin, wala pa sa 63 eh. Talaga si Tito Hil, oh. Ang galing mo, Tito Hil, Parang akong 50s eh. Dati 40 plus eh. Okay, no? So, yan. So, babalikan natin yung natin pa mga latest sa senior citizen. But then, meron pong private institution po na naglalayon o nagbabalak na mamahagi ng ayuda o cash assistance. Ito po, no, take note, para sa mula 50 years old pataas. Wow naman, ganda nito, Sir Precious, ano? 50 years old pataas at medyo malaki ang halaga na gustong ibahagi. Imagine mo yon. Para narinig ko, ewan ko, hindi yata ako bigay, 100,000 a month. Naku po, sana all. Sana po mangyari po yan. Mas talagang bagyong-bagyo pag 100,000 a month. Kahit 100,000 lang kada taon, pwede na rin. O, di ba? Kaysa naman 12,000 lang kada taon. Papanalangin po natin, pagdadasal po natin yan. Isang private institution po. Sana mangyari po yan, sana all. Okay, di ba? So, yung mga, okay, sigit pa rin pala natin, ano? Yung mga hindi po nanalo, hindi pinalad, inano pa natin yung kasama natin Ate Tessie Benito Embuscado, so ng Kapiyan sa Sagad, next time na lang po. Better luck next time po talaga. Ganyan talaga. Meron kayong hindi pa talaga ukol sa ngayon, ano. Meron kayong tinatawag na destiny. Pag destiny nyo na, according to Miss G, ayan, dyan na kayo. Minsan nga, 5 beses lang tumakbong kagawad 7 beses tumakbong kapitan. 10 beses tumakbo ng mayor. Nananalo, nakukuha sa tiyaga. Ika nga, pag talagang destiny is a destiny. Yan po sinasabi ni Miss G. Yan, di ba? Si Ma'am Chedora Villato, sana all. Shoutout po. Kuya Chot Velasquez, ayan. Sana all nga. Yan. Magaling, magaling. Okay, time now is 2:57. Mahaba pang oras natin. Masaya si brother ma pag narito tayo eh. Hala, magpapamerienda. Meron ba diyang kamote? Inom lang po muna tayo. Wala bang palakpakan dyan? O mga girls huwag muna kayo sumayaw dyan huwag muna kayo mag-tiktok Mamaya na lang, mamaya na tiktok. Maano yung aking focus dito eh. Okay. So, meron pa tayo mang gustong Ang totohanan, Bulgaran po ay talagang itama natin yung mali
na talagang parang nagkamali lang ng mga desisyon, nagkamali lang talaga ng pag-akusa, ano ba yan? Yung tama, yung gumagawa ng tama, purihin natin. So, ngayon nga, pinupuri po natin. Huwag po tayong matakot. No? Purihin natin yung mga gumagawa ng tama, yung mga nanalo. At, of course, yung nagpapatakbo ng ating gobyerno, purihin natin ang ating mahal na PBBM. No? Eh, wala. Presidente na yan eh. Sabi ng iba, may sinasabi, ganun si PBBM. Presidente na yan, na desisyon ng COMELEC. Wala na kayong magagawa. Huwag na tayong magkagulo ng mga mamayang Pilipino. O sabi natin, yung iba pang kampo, may mga admin, may opposition. Ang opposition, huwag na kayong manggulo po. Hintayin natin, may mga next election pa naman. Diba? Kung talagang ang bayan na magpapasya, sa susunod na election, malay nyo, kayo naman. Ganyan, panapanahon lang po talaga yan eh. Diba? Yung mga Rojas, Aquino, Capagal, Quezon, Marcos, Aquino, Ramos, Estrada, Aquino na naman, Digo Duterte na naman, panapanahon lang po yan. So, hayaan natin makatapos ng termino si PBBM at maayos naman yung kanilang higwaan ni Madam Vice President Inday Sara Duterte at yung mga nakaraos na manahimik na lamang po. Panawagan ko na po yan dito po sa Elizalde Broadcasting Company. Nananawagan po tayo sa totohanan bulgaran. Ako po ay naghihikayat na huwag po tayo magkagulo. Iwasan po natin, kudita na yan. People's power na yan. Hindi na yan po dapat. Kawawa po ang taong bayan dyan. Wala pong magwawagi dyan. Mismo ultimo po ang gera. Ang gera sa buong mundo, wala pong magwawagi. Talo po ang bayan, ang mamayan ng bawat bansa. Sa bansa natin, titindig ang mga matitinong mga Pilipino, ang ating mga ninuno, ang ating mga madre, mga kaparian, yung sa mga media. So, hindi po natin hayaan na yung gulo sa Pilipinas. Wala na, baksak na nga po tayo. 13 trillion, 14 trillion ang ating utang sa IMF. Diyos ko naman po. Tapos magkakagulo pa. Diba? Ayusin na lamang po yan. No? Protektahan natin ang mga institusyon ng Kongreso, ng Senado, ng Hudikatura. So, kung ano may mga mali. At kung meron mga mali, mga kaso, dapat po dinadaan talaga sa korte. No? Hindi daan sa media ako. Pero, okay lang. After sa media, sampa natin kaso kung dapat sampahan ng kaso. At mahusgan po yan ang ating korte. So po, yun lang po ang masasabi ko. Kasi ang dami natin mga vloggers din, yung ibang vloggers, nagiging bias na. Nagiging overkilling na. No? May kinakampihan. May kumakampi rito, may kumakampi doon. Iba naman, kunyari, nasa gitna. Pero, mas mabuti nasa gitna tayo. Kampihan ng tama, ang mali, itama natin. No? So kung may dapat kasuhan nga natin para malaman talaga ang totoo. May ebidensya pa? O yun. Di ba? So yan lang. Kasi ako napapakinggan. Marami rin vloggers ako napapakinggan eh. So masakit na medyo may tinitira, may pinapanigan, medyo konti na walang kinakampihan daw. Pero ano ka? Kailangan, kung meron kang kakampihan, kumampi ka para malaman natin ang kulay mo. Dilaw, pula, asul, berde. Di ba? So kung doon ka, kampi ka ron. Pero dapat, huwag mo nang tirahin yung kalaban. Kaya nandyan na nga kayo, nakaupo na. Diba? O yung mga dati nakaupo, napalitan na kayo, hindi konti tahimik. Baki isa. The best word is, kaisa tayo po. No? Be united as one. No? Isang bansa, isang diwa, isang mamaya, isang lahi. No? Okay, di po ba? So kita nyo, napapabayaan ng ating mga ahensya ng gobyerno, lalo na yung ating mga kabataan na naanong po sa droga, no? Nag-aaral, sa paaralan may droga. Ano ba yan? So nakukulangan na nga tayo dahil nga puro sobra ng politika eh. No? Ang corruption. Imagine mo, dami ko na yung kwento dito. Hindi lang ako mahilig makipagdebate sa labas. Pero grabe po talaga ang korupsyon. Kung para sa akin po, bawasan na yata yung mga congressman, bawasan ng Senado.
O wala na eleksyon sa bawat barangay sana. Iupo lang dyan. Pero hindi. Buti meron tayo mga namumuno sa bawat at konsepto ng ating pinaglilingkuran. Okay lang po yan. So, dapat po talaga magkaisa tayo. So, meron nga dyan, dati sinulat ko rito pero ayoko na. Ayoko nang banggitin yung ating mga balitaktakan dyan sa magkakabilang panig, Senado, Kongreso, incumbent, o sa mga opposition, no? Pero dati nga, dahil nga sa malapit na rin po ang 2025 midterm election ng mga Senado, no? And then, come 2028, pukpukan na naman to, baknata na naman ng mga maglalaban na presidente. Imagine mo yan, politika agad ang pinag-usapan, Kuya Jot. Politika, presidente na kagad ang pinag-usapan ngayon. Survey. So, nakakagulo, di po ba? Wait lang po. Hindi naman po nagagalit si Brother Mar. Medyo dinidinan po lang natin yung ating emotion dito dahil isa po tayo sa naghihirap ang kalooban sa nangyayari po sa ating bayan. Mahal po nating ating bayan. Kaya dati po tayong nanungkulan din po ako. Pero ayoko na nga ho sa politika Marami nagpapatakbo sa akin. Oh, mayor, senador, ano pa. Pero ayoko talaga sa politika na, ayoko na. Kahit bigyan niyo pa ako ng pondo, ayoko na. Ayaw ko na sa politika. Pwede naman po akong tumulong kahit di po ako nanunungkulan. Yan po, si Brother Mar. Okay. So, babasbasan dati po, binasbasan nga natin yung isang presidente talaga noon para manalo. Pero ngayon, babasbasan ko yung mga nanalo. Masasabi ko lang po, good luck po sa mga nanalo at pinapanalangin po ng aming pamunuan ang El Salvador Broadcasting Company at Brother Mario Mr. Bangasan na kayo po ay maayos na manungkulan, matiwasay at ligtas po. Bati buong pamilya nyo. Salamat po. Okay. So, meron pa ulit tayo. Ituloy nga natin yung pagbati. At ang pagbati po na maganda, na nais ko pong maipaalala sa inyo ay ang aking pinakamamahal na nanay. No, naman, ngayon ko lang mababati ito na wala pa yata yung aking asan na ba yun? Ang lupit, Okay, yan. Okay, so happy birthday po, pinakamamahal kong nanay, Soledad Choleng Bernales Bangasan, on your 83rd birthday tomorrow, November 9, 2023. Oh, may handaan daw, sabi naman ng anak ko. Okay, so lupit. Happy birthday, Nay. Love you. Baka si Mother Mar, malambing, Okay, tama na ha. May bayad na yung kasunod. Okay, so ano pa? Yon. So, greetings din po at happy birthday din po kay Sir Enog Cruz, ex-president and advisor, together with Sir Cha Contreras, no? Sir Enog Cruz, ilang taon na ka na ba? So, happy birthday po. Yan po, dating ex-president at advisor po ngayon ng Pasig City Running Club. Okay po? Happy birthday, Sir Enog Cruz. Kumusta po kayo? Sa Sunday, may extension ng celebration. Okay, so PCRC o Pasig City Running Club. So, on its 27th year, matapos po ang isinagawang panunumpa sa katungkulan na pinamahala ng ating butihing mayor, ang sikat na popular mayor, Vico Soto, ay magkakaroon naman ng early Christmas party. Wow! Early Christmas party sa November 27. Nagagawin sa Lumiere Residence Condominium, 510 condo unit po ni Sir Cha Contreras na matatagpuan po sa harap ng Kenny Rogers along Shaw Boulevard mula sa Rizal Medical Center o bago lumiko papuntang Kapitolyo. Mangyari lang po na makipag-ugnayan sa GC at kontakin si Treasurer Christy Yu, si Ma'am Christy Yu, para sa mga kontribusyon po ninyo. Alam ko, kontribusyon po 350 pesos lang. Masarap na food, disco, at may inumin pa, may pulutan pa. Talagang magandang Christmas party. Hindi naman po magarbo. Sa condominium unit lang naman gagawin. Hindi na sa mamahaling resort.
So, yan po, no? Ang Pasig City Running Club. Mabuhay po lahat ng ex-president advisors, officers, and members. Pasig City Running Club. Be proud. Okay po. So, binabati rin po natin. Wala po yung mga talagang kaya lumaki ang ating mga views, ano? Siya nga pala po, no? Please naman, subscribe po. Push the bell button, likes, and shares sa ating po nga programa na Brother Mario Love Notes on the Brother Mario Mr. Labangasan, ang ating Elizalde Broadcasting Company. Yan. Please naman, subscribe po yan. Push the bell button and shares, likes, ating po programa. Yan, nandyan pala, no? So, okay. So, of course, binabati po natin yung Bangasan Clan din dito sa Pilipinas at nasa ibang bansa. Pinumunan po ni Dr. Sani and Josie Bangasan, Sir Beda and Nanette, Mang Au, Gary and Kim, nandiyan po si Julie Yeske, Julie Beske, at of course dito po sa Pilipinas, namumuno po si Telma, Sonia and Virgilio and Arnel family. Yan po, no? So, sa lahat na, hindi ko nababanggitin yung Bangasan Clan dahil po talagang napakarami nyo, maubos ang oras natin. Be proud bilang member of Bangasan Clan. And of course, the Felicio Bernales Clan, yan po sa Bohol nga. Nabanggit natin yung Bohol Province. Maganda po sa Bohol. Pasyal po tayong lahat doon. Okay po, si Kuya Chot, saka si Miss G, pasyal doon. Nanalo yung kamag-anak nila. Sa Biliran Leyte pala yun. Okay. So, shout out po sa Robert Balisacan family. Yan, mga masipag nating farmers sa Pangasinan po, no? So, sana po ay maging maganda mga ani ninyo, no? At makatikim kami. Pupunta po kami dyan. Okay, yung ating po pinagmamalaki, si Manong Arsenio, no? NEDA Secretary Arsenio Balisacan, no? Proud po kami sa'yo. Mabuhay ka, Manong, no? Secretary ng National Economic Development Authority na talaga itinalaga na ating mahal na Pangulo, PBBM, na talaga mapagkakatiwala, napakahusay po nito. At talagang isa po ito sa namamahala para mapaganda at papata sa ating ekonomiya. Yun. Wow. Shout out po to Miss Steve Garing Ando. Thank you po, sir, sa inyong pagbati. Okay po. Yan. Wow, to Ma'am Teodora, sama po ako sa Bohol. Sige po, mag-ipon-ipon na po tayo ng pamasahe. Si Ma'am Teodora Villato, no? Okay, thank you very much po. Okay, sino pa? Okay. So, ang bait talaga ng mga sumusuporta sa inyo, sila Miss Steve, ano? Miss Steve Garing Ando, yan. So, ang galing. Yan. Of course, yung bati na taas, meron pa tayong isang no? Ating content. Sino pa? Okay. Yun. Bumati din si Kuya Chot Velasquez. Talagang napakabuti na kalooban. Hindi pwedeng hindi babati sa mga birthday celebrant at sa mga nanalong kapitan at kagawad. Mahusay ka talaga, Kuya Chot. Okay. So, of course, bati natin itong mga Filipino Inventors Federation, mga nag-imbento. Mahusay mag-imbento. Hindi yung mga kasunungalingan. Mahusay mag-imbento ng mga magagamit. No? Okay, sama raw si Ma'am Teodora. Teodora, sama kang Bohol. Mag-ipon tayo pamasahe po. Okay. So, yung Filipino Inventors Federation, hello po, Sir Gonzalo O. Catan Jr. Sir Jun. Of course, si Chairman Ber Sanggutan, na presidente po ng Davao Inventors Association. No? Sir Ber. Okay po, sa Rizal Inventors and Innovators Society Incorporated. Po, pinamumunan po ng President Engineer Archie Yeke Milano. No? Sir Archie, mabuhay, napakasipag mo. Nandyan si Sir Alan Dizon, Sir Manny Francisco, Sir Perlito Bayot, Ma'am Kina Milano, Engineer Jerry, no? Aroro, Sir Ernie De La Rosa, Sir Roderick Ticulas, Sir Aranga, yan, sa Rice, sa RIC, napakasipag. Sa Rice Philippines po, nandiyan po ating Vice President, Executive Member po ng National Innovation Council, at proponent po ng Feminine Genius. Wala iba po kundi si Dr. Ria Lisa
Centeno Canlas. Kumusta po, Dr. Ria, Lisa? Okay. Ano po ang ating mabait na secretary? Dr. Jesusa Paraiso Besin. Hi, Dr. Jess. Okay po, si Engineer Marichu Chan, no? Ating pong treasurer. At Pasig City Chapter President ng Rice Philippines, Engineer Marichu Chan. Nandiyan po si Architect Angie Encio na President po ng Iloilo, no? Chapter ng Rice Philippines. Architect Angie Encio. Si Pastor Serapin Samonte, no? Napakasipa po ating auditor. Ating pong sama na si Sir Chito Mercado, no? Ating pong PRO. So, hi po sa ating Filipino Inventor Society President, Mr. Ronald Pagsanhan. Okay po, at nawa po, susuportahan din po namin kayo sa inyong trade fair o exhibit dyan po sa Ayala Malls on November 20, 25, 2023. November 20 to 25 sa Ayala Malls po. Pasyal na po tayo sa Ayala Malls, ano? Exhibit po ng mga inventors, no? O, through Mr. Ronald Pagsanhan. Salamat po. Okay. Okay, so time now is 3:40. Meron pa tayong 3:37. So okay pa. 20 minutes pa. So sa kasalukuyan po, yung nangyayari pong hidwaan po sa West Philippine Sea naman. Sa West Philippine Sea po, ang nangyayari po ngayon dyan ay mukhang tayo ay pumapalag na ngayon. Hindi na tayo basta-basta papabuli. So binabanggaman ng ating mga barko dyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal o dating Baho de Masinloc, ay talagang dapat po talaga ipaglaban natin yan. At pinupuri nga po natin dito ang ating Speaker Martin Romualdez dahil po ang ating pong teritoryo o nasa sakupan ay talagang ipinaglalaban po. Yan po ang paninindigan ng ating Speaker, no? Martin Romualdez. So wag natin banggitin na tatakbo sa presidente o ano paman. Basta Speaker of the House, ngayon po tayo nakatagpo ng talagang speaker po tumitindig para ipaglalaban po ang ating karapatan sa ating mga teritoryo, ang West Philippine Sea. Ito po na talagang pag-aari po natin in accordance with the 9-dash plan po. No? Tayo po, hindi tayo nag-aral ng batas, but I work in a law firm bilang paralegal officer. No? Tayo po ay nakakaalam ng mga istorya niyan. At ang talagang mula koleyo na tayong nagiging debater, pinaglalaban po natin kung anong dapat po na laban. No? Mayroon tayong mga namatay na mga ating mga ninuno, mga naging bayani. No? Pinaglaban to ang ating bansa hanggang lumaya tayo sa ating sa mga sumakop sa atin mga mula Kastila, Hapon, Amerikano, sa British government. So, malayang bansa tayo. Mahalin natin tayong mga kasalukuyang henerasyon. At para makinabang yung mga susunod na henerasyon, no? Dapat pakita po natin ngayon, yung tayo mga namumulo, mula sa ating Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador, congressman, hindi puro negosyo ng iba dyan, no? Hindi ko sabihin kurakot kayo lahat. Sabing akusa sa inyo, puro kurakot, yung mga pidap nyo, mga port barrel. Sige, bahala na dyan ng korte. Pero sabi ko naman po, ay pinupuri ko kayo mga namumuno na nagkakaisa kayo, lalo nga sa Kongreso, nagkaroon ng Committee of the Whole. Pag sinabing Committee of the Whole, lahatan na yan. Nagbobotohan kayo para sa isang bagay. Sino bang papanig dito? Bumoto. Halos lahat bumoto para sa Committee of the Whole. Para po protektahan ang pagiging sagrado ng institusyon ng Kongreso. Di po ba? So, yan. Kaya, mabuhay po ang ating Kongreso sa ngayon. Sana, tuloy-tuloy na po yan. Hindi tayo magkaroon ng mga kengko yan na pagtatalo. At ganoon din po sa ating Senado. Manapat po at dapat, marapat na sa ating pong Senado ay tumindig po ang mga tunay na Pilipino na maglilingkod po sa bayan dahil po sa inyong panunumpa sa katungkulan na ipaglalaban po ang teritoryo ng ating bansa at paglalaban po ang buhay at karapatan ng ating mga mamamayang Pilipino. Mabuhay po, no? Salute po tayo sa mga ating mga congressman ngayon.
Di ba? So, sige po at malapit na tayo, magpapaalam din. Pero may mga dinidiscuss pa tayo na magaganda, no? So, pagbati rin po, no, sa ating mga kaibigan dyan, okay, sa ating mga mahal sa buhay, Sir Ludwig Paderes, dyan po sa Pasig City Computer Center. At nagtuturo po siya sa mga barabarangay, no? Sir Ludwig Paderes. Kay Ma'am Marinel Rowy Sanchez Bangasan Paderes. Yan, napakasipag, ano? Naglingkod yun na nakarang BSK election. Sa ating apo, Ludriel Pogi Paderes. Talagang apo no? Ludriel Pogi Paderes. At hindi nagpapatalo to si Buringgit Lindriela Lala Ganda Paderes. Talagang mga humahako to ng mga medalya. Maraming salamat. Magagaling mga apo natin. Okay, to Lodi Sachenko Paderes and Bilma this year Paderes. Yeah, kumusta po kayo dyan sa Alaminos, Laguna? Yeah, mga taga Laguna. Hi, kumusta po yung ating kaibigan dyan sa Samar po, mga Waray, ang mga dakilang leader o mamayan ng Waray, the great Waray people, no? Talagang nabawi natin yung balang giga, no? Bell, na talagang pinagbuwisan ng buhay ng ating mga Waray na mga bayani. Yan. No? Great Waray people. Saludo po kami ni Sir Precious Kuya Chot Velasquez at Miss G. Okay. So, ano pa, yung binabatan, nilabagit yung pangalan. Ay, kumusta ka dyan, Sir Toto? Balita. No? Hindi pa nangyayari, binabalita na. No, kumusta ka dyan, Sir Toto? Balita. Okay, kumusta po dyan, no? Sir Jarmar and Nathan Literal. Yan. Presidente po yan ng Consultel Internet. No? Sir Janmar and Nathan Literal. Of course, yung mga nandiyan po, no? Sila Sir Rod, Sir Ronron, Sir Alvin, and Sir Aaron. Kumusta po kayo lahat dyan, ano? Yan. And then, Ate Josie and Ate June. Yan po, sa opisina, dyan sa C6. Okay, so, ano pa? Yan, matatapos na po tayo. Habang inaantabayanan po natin ang pagdating po ng ating mahal na Madam Mel Elizalde, dahil sa ngayon po ay magkakaroon din kami ng pagpupulong para po sa gaganaping gift giving dyan po sa Arellano University, ay papalahunin namin mabuti para tayo ay makapagserbisyo, makapaglingkod, makapagbigay ng mga konti mga regalo, mga grocery, dadagdagan pa ni Miss Jit yan, no? Makakuha pa tayo ng mga sponsor, no? At paplanuhin po natin mabuti yan. Come December 15, manapa po ay talagang kasama namin po kayo na maging matagumpay po ito. And then, mayroon po tayo, susunod po, December 21, ang pagsaselebra ng ating mahal na Ma'am Elizalde sa kanyang birthday, ang kanyang 90th anniversary ng EBMI, Elizalde Broadcasting Company, at yung kanyang 25th year in media industry. So, dyan po, sa December 21, may mga ticket po rito para makasama po namin kayo, no? Hindi na po kami mahiyang mag-announce. Pero yung gusto pong mga sumuporta, bibigay po namin, magkakaroon po kami announcement pa. At sa January po, yun, yung malaking event natin, yung Elizalde mega project natin, ano? Mega celebration. At yun po, yung doon DASA na Memorial Foundation. Okay. So, meron pa ba? Okay, meron pa ba? Wait lang ha, inom po muna tayo. Meron pa naman tayo. Baka meron tayo hindi nabanggit eh. Hindi tayo makalabas ng buhay sa baba. Okay, so dito ay balikan po natin yung para po sa ating mga senior citizens. Sa konti lamang po ito, no, bilang pagmamahal natin sa ating senior citizens. Sana po yung mga senior citizens natin ngayon ay mabigyan natin regalo sa regalong pamasko at madagdagan natin yung budget sa gamot at magkaroon ng bawat LGU ng mga activities para doon sa mga senior citizens may mga sakit, yung bedridden, yung mga walang wheelchair,
Sana po makaabot po sa kanila yung mga request para po maging masaya po. Yan po ang lubos na magpapasaya sa mga senior citizen po natin na mga may sakit. Yung mga walang sakit nga, inaalalayan natin. Much more doon po sa mga may sakit. At yung mga hindi po talaga napupuntahan. At meron pa rin pong mga hindi nakaregister na mga senior citizen. Sana po yung mga senior citizen officers po, pumunta po tayo sa bawat purok-purok, bawat po mga sulok, katukin po natin ang bahay. O yan po si Nanay, si Lola Maria, no? Maria Gracia. May sakit pala, bigyan po natin ng pagkain, bigyan po natin ng gamot. Kung di natin madala sa ospital, yan na po natin dalhin ang dapat dalhin. Gamot, pagkain, damit. Oo, pasayahin natin, kantahan natin. Dalhin niyo si Brother Mario, Mr. Labangasan. Okay po. So, yan po ang masasabi ko. Kasi lahat po tayo magiging senior citizen. No, yung mga tumatanda. Hanggat bata pa po tayo, tayong tumulong. Kaya po napakaganda ng Universal Social Pension dahil po walang mayaman, walang man o mahirap, bibigyan po. Kasi ang pinupunto ko ng nakaraang kong edisyon, yung mga mayayaman na yan na nagtrabaho, nagsikap, yumaman, nagkanegosyo, nagbabayad po yan ng mga tax. Tinutulong din yan sa mahihirap, sa mamamayan. Kaya ang bansa natin, hindi talaga bumabas ng todo-todo. Ngayon naman sila retirado na, yung mga dating sila tulungan din natin kahit konti. Alam niyo ba yung 1,000 a month? Yung talagang sobrang mayaman, hindi mga tatanggapin yan eh. Pero ngayon tatanggapin po kasi kala natin mayaman pa siya. Yung pala, marami ng utang. Kaya nakita natin malaki ang bahay. Nilalagpasan, ay mayaman yan. Hindi ganun. Bigyan natin 3 kilong bigas, bigyan natin ng isang grocery, may asukal, may spaghetti. Maganda ho yun, di ba? Pagbotohan naman, lalapitan nyo rin sila. O di po ba? Kaya sabi ko nung isang kausap kong nakaraan po, ayan. Pag eleksyon, tatanong ka, ilan kayo dyan sa bahay? O yan, eleksyon. Uy, ito, limang balota. Pirmahan. Pero pag panahon ng ayuda, ilan kayo dyan sa bahay? Ay, isa lang sa inyo. Ganun ba yun? Dapat nakalista naman yan, di ba? So, anyway, batiin rin po natin yung chairman po ng National Senior Citizens Council, Attorney Quijano, no? So, po yun po talagang matatransfer na po sa kanila yung mga lahat ng polisiya, programa o activities ng DSWD. No? At yan na nga po talagang pinupukpok na ahensya na mamuno, maggabay, magbigay ng programa, mamahala sa mga ayuda, ang National Senior Citizens Council na pinunan ng dating Iligan Mayor, Attorney Frederick Quijano, Senior. Hello, Mayor Quijano. Okay? So, sige po at tayo ay magpapaalam na rin muna sa pansamantala at sa susunod po ng edition natin, 150th edition. Sama po ay i-announce po namin yung iba namin mga affairs, mga activities at binabati ko rin po, hindi pwedeng dibatiin yung sama-sama sa pagbabago ng mga senior citizens sa Pasig City at sa buong bansa, lahat ng LGU at yung Pasig City Running Club, yung Filipino Inventors Federation and Filipino Inventors Society. At of course, binabati po natin yung One Movement, 1 Million Trees at lalo na po yung samahan ng Aksyon Kalikasan, pagmamahal po natin sa ating kalikasan, sa buong bansa, sa bayan kong mahal Pilipinas. Nagpapaalam na po ang inyo pong nagiging popular na programa, Brother Mario, Mr. Love Bangasan. We love you all. Hello.